Magandang umaga, tanghali, gabi o madaling araw kung saan mang parte ng mundo kayo nandoon. Nawa po lagi kayong pinagpapala. Ay, speaking of pinagpapala, ako po pinagpala. Kasi nakapanood ako ng isang babaeng, ay, talagang malalim ang relasyon sa Panginoon. Sabi ko, hindi pwedeng hindi ko siya i-guest. Kailangan mag-guest siya sa Finding Hope with Ami. At komportable akong tawagan siya kasi alam ko pag nag-guest ako sa show nila noon, kahit wala naman kami talagang banding, parang matagal na kami magkakilala. Ganun, tapos ang bait-bait naman ng babae nito. Kaya hiningi ko kagad ang number niya. Mga kaibigan, i-welcome natin si Miss Chiki Holman. Yulo? Thank you. Yes. Oo. 42 Magaling na ho. Mag 43 years ng Mrs. Yulo. Oh, wow, ang galing. Malapit na mag-golden. Oo. Magaling na Oh my host, gosh. artista, komedyante, model, designer, lahat-lahat na. Mother, syempre. Wife. O sige, introduce mo yung sarili mo. Pag ikaw mag-i-introduce sa sarili mo, paano mo sabihin? Mother, wife. Mm-mm. At saka, nagmamahal sa Panginoon. Hallelujah. Sa akin yun ang mga di ba rin ang wala, yung mga alphabet sa dulo ng pangalan. Oo. Mahalaga naman yan. Oo. Kaya lang sa akin, at the end of the day, ano ka ba? You know? Sabihin ba, Bachelor of Fine Arts, Major in Tourism, Masters in the PhD, mother, wife, mother, and wonderful child of God. Hallelujah. Diba? Hindi na maraming pasakal. Madami pag... Bago ka naging ganyan, mother, wife, wonderful child of God. Yeah. Ano yung pinanggalingan mo muna bago ka nakarating dyan? We were raised na Presbyterian kami. Kaya. Protestant kami. Lumaki akong ganon. Tapos yung lolo ko, pastor. Ang upbringing namin, yung pupunta sa church, may Sunday school, may daily vacation Bible school, ganon. Tapos nung nag-aaral kami sa UP, sa Church of the Risen Lord sa UP, doon kami nag-church, saka sa Elinud Church. So, yun ang background namin. Tapos, growing up, I had parents who encouraged us to learn things, to experience things, para daw ma-equip kami sa buhay na in the future, kung saan daw kami napunta, makaka-survive daw kami. Oo, makaka-survive daw kami. Na mahalaga din daw, na alam namin yung mga the right things to do and the not so right things to do, alamin mo. And there is no thing as yung maliit lang naman yung sin ko. A sin is a sin is a sin. Walang maliit, walang teeny-weeny, walang malaki. Lahat dyan, sin. Sabi ng papa ko tsaka mama. Black or white lang talaga. Oo, sabi niya, hindi yung, there was one time, sabi ng mother-in-law ko sa anak ko, I think she was about 10 or 11 at that time. She was asking, sabi ko, you go call the travel agency, call the airline, find out hanggang anong age yung cut-off na may discount yung bata o 50% or whatever. So, sabi niya, they said, hanggang 10 years old. Sinong mother-in-law ko. And I love her, okay? Sabi niya, she's 100, okay? She's 100 years old na. Sabi niya, you tell them. You just tell them na a little, just tell them you're 10 years old, wag nang 11. Total, you're small lang naman. Sabi niya, but Lola, that's lying. Tapos sabi niya, it's a little lie lang naman. Lola, doon ko nakita yung anak ko. A sin is a sin is a sin is a sin. There is no teeny-weeny sin and a big sin. It's all a sin. Quiet na mother-in-law ko. Sabi niya, ano tinulong mo? Yung tama. You raise her well. You have to, sabi nga nung husband ko, you have to have integrity. Integrity is doing the right thing, even if no one is watching you. Kahit na walang nanonood, gagawin mo yung tama. Correct. Napaka-importante nun, yung be a good example sa mga bata. Nakikita pala ng mga bata, yun. Mas natatanim sa kanila. Oo. Kesa dun sa, palagay ko, nagsasalita ka lang. Yung ginagawa, mas tinitignan nila. Oo, nakalimutan ko na yung rewind sa akin, yung isang anak ko. So after that, yung palang yung leading by example, at saka yung words na ginagamit mo, mahalaga din pala yun. Yung lumalabas sa bibig mo. For example,
when you wake up in the morning, no, you ask yourself, are the words that come out from my mouth glorifying God? Yung bang sinasabi ko, nakaka-uplift ng sarili ko. Huwag muna ng iba. Yung sarili natin. Nakaka-uplift ba yung opening number natin sa umaga? O nakaka-pull down? Ikaw ba pag sinabi mong, hay, nako, di ba sabi ko, tumataba na naman, ganyan, ano ba yan? Yung nakikita mo lahat nung diferensya mo daw, when you look at it, hindi naman pala nakikita ng tao o napapansin yun, ikaw lang. Tapos kasi kunyari sinabi ng mother mo na, ay kasi ikaw, ganyan ka. So, yung iba, yung lahat ng pintas na narinig ka as a child, yung ibang tao na, you know, ganun, paulit-ulit yung sinasabi nung, alam mo yung words talaga ng mga nanay. At saka ng fathers, uy, natatandaan nyo pala ng tao. To a point na akala mo, ganun ka na talaga, no? And you own that, whatever that story is, akala mo ganun ka. Pero hindi pala ikaw ganun. Kasi, anak ka ng Panginoon. She is the King of Kings and the Lord of Lords. Do you know how wonderful that is? Hallelujah. Oo. Minsan kasi nakakalimutan natin. Tapos, with friends, are you the type to encourage your friends or inspire your friends? Kasi words can be very, lalo na tayong girls, words can be very strong. It can make you feel like awful. Like yung tayong mga wives, gano'n, yung, at saka sa mga, as mothers, yung non-verbal message natin sa mga anak natin, yung hindi ka magsasalita, pero yung nangyayari kunyari nagkikwento yung anak mo, imbis na makinig ka, ibaba mo yung cellphone mo, at makinig ka, at kunyari, napakahalaga nung storya, kung ano man, buti nga nag-open up yung tao either asawa mo, o anak mo, o kapatid mo, o pinsan mo, buti nag-open up sa'yo, no? So, gano'n. So, nakikiusap. Talagang tingnan mo, tapos umuho ka, kung gano'n. That's very important. Parang hindi yung, dali lang, bakit? Ba't ka nakatingin dyan? May dumudugo ba? Yung head ba niya? Kailangan ng brain surgery na dapat minomonitor mo. Kung hindi, tabi mo yung phone. Ganyan ka pinalaki ng parents mo? Pinapakinggan ako ng mama ko para kunyari hindi. Alam kong mahalaga yung sinasabi ko. So, you know, it's hard, Mas madaling i-ignore and mas madaling mamintas, magbigay ng comment. Tsaka tayo, yung mga nagkikwento yung asawa mo nung, kunyari, especially pag may nanunood na nakikinig na relative, nagyayabang siya, kunyari, nung siya yung MVP, most valuable player ng whatever, kunyari, basketball, kung ano. Ang basta mga bumabangka wives, siya. Oo, alam mo, nakagano. Ang mga wives, minsan ganyan, nagro-rolling eyeball sa yung pag meron ka pang may buntong hininga, oy, not good. It's a skill, you know. It's very hard. And every day, yung challenge ko na yung, if you cannot say anything nice, keep your mouth shut. So pag nag-aaway kayo, paano kayo mag-aaway? Sabi ko sa kanya, hindi na kita bati. Ayoko na sa'yo. Bakit nga ba napangasawa kita? Tapos sabi ko, ikakasal ako sa iba, blind date ka. Tapos tatawa siya. Sige. Tapos sasabihin niya, yeah, because patay na patay ka sa akin, sasabihin niya. Pero, you know, after that, sasabihin ko sa kanya, sige, pinapatawad na kita. Tapos sabi niya, what have I done? Basta, may ginawa ka na, inis ako, pinapatawad na kita. So, ganun kami. Away na yon. Ganon din yung level ng salitaan. Oo. Walang mas mataas dyan. Hindi kayo umabot sa ganong level. Kung meron, di ko natatandaan. Kung meron, I do not recall. Siguro. Sabihin ko lang, hindi na kita bati. Bye-bye now. Tapos, iikot ako. Kasi sabi niya, where you going? Sabi ko, you want confrontation now na? Remember, I grew up in New York. I confront. I zip my mouth. Sabi ko. Tapos sabi niya, sige, later na lang. Later na lang. Hindi na ako confront. Ang galing, parang sanay na sanay ka na. I mean, paano mo nagagawa yung ganun lang?
di ba, yung nainis ka o ganyan ka, yung hindi ka tumataas or mag-ano ka Mami, nasasabi. pinipili ko yung kaiinisan ko sa hindi. Kung maliit Paano? lang, let it slide. Wow. Kung Hindi mo maliit binibig lang. deal. Kung maliit lang, okay. Kung mag-iiskandalo din lang ako, which hindi ako yun. Oo. Or ma-upset ako over some things that, you're not in control of, let it slide. Lakihan mo na para mas mainis ako. Sa buong buhay mo, wala kang naranasan na ganyan, na malaki, na nainis ka, na naggalit ka, na sumigaw ka. Hindi ako sumisigaw. Abogado na? Ganun lang ako. What do you mean, abogado lang? Talagang Lawyers. abogado? Oo. Oh. Hindi ako sumisigaw. Hindi ikaw ang makikipag-away. Hindi. Sila may makikipag-away para sa'yo. No, we are social. We do not do that. Ang galing. Oo. We do not Prinsesa do ka kasi. that. Oo. No. Kung maliit lang na bagay, natuto ako at matututo ka din, let it slide. Piliin mo ang battles mo. Kung maliit lang, huwag na. Paano ka dumating sa ganyang idea? Nakita ko mama ko. Okay. Hindi malaki. At sabi ng husband ko, meron daw akong tampo. Yeah, hindi kita kausapin ng 5 days. Ganun. 5 araw, nakakatagal ko. Hindi, tumatawa ako. Masyado akong transparent. Mm-mm. Hindi, even if kunyari galit ako, whatever, matatawa ako kasi ako daw yung type na nagtetel ng joke. Hindi ko pa daw nasasabi yung joke. Tumatawa na daw ako, sabi ng mga anak ko. Choose your battles. Pag maliit, wag na. Pag malaki-laki, go. Now, may choice ka. Gusto mo go? Anong go ang gusto mo? I-chop yung taong kausap mo na hindi mo na mariretrieve yun, ha? Walang delete dun. Yan na yan. Nasabi mo na. Mag-isip ka dyan ng gusto So, mo. tinitingnan mo kung ano yung pwedeng mangyari, maging epekto nun, Mag-fast ano yung forward ka yung consequence brain. nun. Yan. Oo. Isipin mo, if you really want to tear your husband down, Tapos ano mangyayari sa kanya wala pagka na. ganun? Pag nag-ganon na kayo, yun na yun. Eh, balikan natin. Yung Pinalaki kami. sabi mo, kailangan alam mo yung intention. Baka mamaya naging mabait lang, tapos di ka naman pala di ba, ganun lang. Eh, napangasawa mo, sabi mo, paano yan nag-umpisa? Eh, sabi mo, iba dapat ang papakasalan mo, tapos sa kanya ka napunta. Ano nangyari doon? Paano yun? Yan ang story na tumatawa ako pag naalala ko. My friend suggested I should have dates every night. Every day daw, may iba akong dates. Before the 2 weeks na I was living na for Europe, no? So sabi ko, To get married? oo. Okay. Yeah, gano'n. So sabi ko, sino? Sabi niya, never fear. Sabi niya gano'n, Sylvia's here. So, office mate ko yan. Sabi niya, handali, ito. When we talk about that now, we just laugh, no? We just laugh. And somehow, God has a way. Kasi sabi, but you didn't know this guy because when we met, sabi ko nga sa asawa ko, teka, anong buwan tayo nag-meet? Sabi niya, mga end of January. O tapos, sabi niya, yeah, and then I proposed to you, Valentine's Day. Oh, gano'n kabilis. Tapos ngayon, 43 years na kayo. Kasi I figured, may mga kakilala ako, 10 years alam mo, ang mga boyfriend nila, 10 years. Long engagement. Hindi ako nagaganon. Oo. Hindi, ayoko nun. Tapos hindi sila yung nagkakatuluyan. Nag-date ng isang girl, sila na. So no. But God has, yun yung sinasabi lang, God has plans for you. Plans way beyond human understanding. Ganon. Nung kinasal kami, tapos, close kami ni Tony Rose Gaida. Sabay kami sa biglang ano ba yung show namin ni Tony Rose? Hindi, lunch. Student canteen? Lunch date? Lunch date. Tapos sabi sa akin ni Tony Rose, Chicks, halika join kayo sa church namin. Ganon. So, okay. O, di join. Walang sure. Okay. So, sama kayong mag-asawa. Tapos, nakikinig kami doon sa pastor. Ganon. Pagkat nag-altar call, no? Na, wala ako ganyan. Nakatingin lang ako, naka-smile. Nagkikwento siya. I don't know what he was saying. Ako, mas emotional. Yung asawa ko, dapat, hindi siya yung gakray-cry. Hindi yun. Ako yun. Okay? Siya hindi. Siya yung gusto niyang pag-aralan, yung academically, kung ano nangyayari. Ganun. Ako, yung emotion ko na, ganyan ako ng ganyan. Ayun mag-stop ang tears ko. I do not know why.
I don't even recall So, ano yung message what, nun I sa don't church? even recall, yeah. Mm. Basta iyak ako ng iyak, hindi ko malaman. But sabi, if you'd like to receive Jesus Christ in your life today, sabi ko, ba't ako re-receive? Na-receive ko na yung paulit-ulit, maliit pa kami. Mm. Pero yung palang yung adult ka na nagsasabi na i-accept mo si God na as your Lord and Savior, na yes, you are a sinner. Kasi ang mga ko, oh, anong sinner? Hindi naman ako sinner. Sabi ko, tinutulungan ko. Naglitanya ako ng, hindi, tinutulungan ko ang mama ko. Hindi naman ako yung suwail na anak. Wala naman akong ginawang ano. So, tapos, sabi ko, hindi naman ako sinner kung meron man sinner. Wala naman akong pinatay. Sabi ko, wala akong niloko. Tumayo ang pa ako. Naglakad ako. I do not know. Naglakad ang feet ko. Tapos nandun ako. Tapos nagbawa ko. Tapos nag-pray kami nung pastor. Si Prandi, hindi. Mas intellectual si Prandi na ano eh. Ganun yung asawa ko. Hindi yung oo lang. Pag-aaralan niya. Lahat ng pag-aaralan. Then magde-decide siya. Kaya ako tumayo. So that day, we both accepted Jesus Christ as our Lord and our Savior. Sabi mo kanina nung ano, bakit mabait naman ako, wala naman akong kasalanan, very good ako. Nagkaroon ka ng realization na, hindi makasalanan din pala ako. Makasalanan din ako. Ano yung mga naisip mong, pwedeng kasalanan mo pala? Sabi, kahit na maliliit. At masasabi mong, sinner ka na kailangan mo rin pala talaga ng Savior. Tapos naririnig ko ibang tao, hindi sa akin sa iba sinasabi, kasi Christian daw siya, tapos ganyan. Tapos sabi ko nga, Tony Rouse, bakit kaya kayo iba, naririnig ko sinasabi, si ganyan, tapos Christian daw, pero nagaganito, ba't ganun Tony Rouse? Tapos sabi niya sa akin, bakit? Pag Christian ka na ba, hindi ka na pwede magkamali? Pag pastor ka ba, hindi ka na pwede magkamali? Tapos sabi ko, bakit pa siya nag-pastor? Kung magkakamali din siya paulit-ulit. O bakit ka pa nag-Christian? Hindi sana, one thing I learned, nung inaccept ko si God, mas marami kaming financial problems noon. Sa negosyo, sa lahat yun. But then I guess what God did for me was kung ano man yung problema o challenges sa buhay, alam mo, yung sinasabi nilang it is when you are at your weakest that He is strongest. Nakaya namin yun, unti-unti. At kung bumalik man ulit, di bumalik man uli. Nagkasakit yung mama ko ng kidney failure. You know, it was very challenging because we were doing dialysis for 3 times a week. Nung hindi na pwede, yung sa katawan niya, ginawa na siyang dito sa stomach, yung peritoneal. Okay, take a deep breath. Isipin mo ang dialysis na ako ang gumagawa sa mama ko 5 times a day. Paano mo nagawa lahat yung, nakapagpalakas sa'yo, nakapagpatibay sa'yo? Wala. Hindi ako yun. I believe me, if it wasn't for God, I would not be able to do that. And hindi lang yan. So challenges happened sa negosyo na naloko ako ng mga ibang, yung mga natatrust ko. Okay. So yung if I was going to think of yung forgiving people, marami ako nun na hindi ko ipo-forgive. But then, who am I to even not forgive? And if somebody did do wrong sa akin, nag-decide ako na I will not allow that person to steal the joy in my heart. At kung may ginawa man siya talagang awful, marami dyan sa inyo, I'm sure marami sa inyo, na kung pwede, suntukin mo na yung tao. Huwag mong pababayaan siya na nakawin yung kaligayahan sa buhay mo. Kung ano man ang nalalabing kaligayahan, do not allow that person to take it from you. Let go. Kahit na gano'n kagrabe nagawa sa'yo? Let go. And let God. Bata ka pa lang ganyan na attitude mo? Hindi. Kailan nag-umpisa yan? Kailan nabago yan? Paano? Wala naman earth-shattering moment. Nag-decide lang ako on everything na mangyayari. Mag-iisip muna ako. Ngayon na ba? Ganito ba talaga gusto ko? Nagfa-fast forward yung brain ko. Hindi ako yung magre-react sa yung gano'n. Rare yun. Palagay mo si Lord yung nagbago ng ganyan? Ay, sino pa? Sino pa ang nag-change noon sa akin? I may not have yung ibang experiences ng iba, pero yung gano'n, tapos yung words na nakakasakit, at saka yung are you a nice person to come home to? Ay, importante yan. Lalo na yung mga may bahay o may pamilya. So, hanggang tumanda ka kayo, wala kang nakitang problema kay papa at mama mo. Maayos lahat.
Baka naman wala. Wala kang nakita. Baka naman meron. Hindi, kasi pagka ganun, for me, ako yung lalaki, hindi ko bibigyan ng problema ang pamilya ko. When my husband, arrives home, I hug him. Alam mo yung 7 seconds, Ami? Nahag? O, bumila ka ng 7. Sige. Oh, hinag. Oh, it's so nice your hug. 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007. Tapos, ganun. Oo. Kung yung pong mga diferensya sa bahay, like yung naglilik na bubong, yung gripo, ganyan, hindi umaandar, yung kapitbahay, nag-away kayo sa ganun, wag mo na. Please wait for the husband to acclimatize. Mag-decompression muna siya. Gusto mo mag-shower muna. Baka naman gustong mag-shower. Kasi ako, pagdating ko sa bahay, gusto ko maliligo ako kaagad. Maybe some husbands are like that too. Hindi nila gusto yung sinusugod mo na. Not unless... What about the children? Hinahag ko rin. Kahit na, saan ka nang galing? Walang ganon. Paano kung ang tagal, dapat uuwi na, tapos biglang usapang oras, di pa umuwi. Ganyan ako noon, nung kids ko yung mga 20s, nagte-text ako, tapos kada dumadaan na kotse, whatever, bumabangon ako. Mami, pag ang asawa mo humihilik, tapos nanonood ng TV buong gabi. Tapos ikaw Ako hindi. Tapos every hour, 12 o'clock. 1 o'clock. 2 o'clock, alam mo? Ganito na lang usapan namin. Sabi ko, guys, anong oras ba ang start ng party? Para may idea ako. 11-ish, mama, gano'n. Ganon? Sabi niya, why? Pauwi na ako niyan. Kasi kung ako, uuwi na ako niyan. Ganon? Okay. Sabi ko, okay, so let's do this. By 1:30, please call me. Just say, Mama, buhay pa ako. Yun lang. Okay. Para hindi na ako naghihintay every hour because I'm like a zombie when I wake up. And then, I prayed so hard, Lord, ikaw na ang bahala sa mga anak ko. Kasi kung ako lang, wala, sinugod ko na yan. At sinabi ko, Yaman, you come home now. Hindi. Sabi ko, ikaw na God, kailangan naman nila mag-grow up, pero tulungan mo na lang akong kumalma and trust you more. And hopefully, walang mangyayari sa kanila. So, gano'n, tumatawag sila at 1:30. Hi, ma'am. I'll be home siguro mga 2:30. I'm still alive. Very good. Okay, I love you. Tsaka, you want hot chocolate when you come home? No, mama. It's okay na. Pero, yung tunay na ako, 2:30? Bakit? Pero, zip mouth. Matuto ako. And it's okay. Oo. So, nagiging kalma kang ganyan dahil si Lord yung Ay, kung wala si God, siya yung nag-pray na sa mga anak ako. mo. Sabi ko, God, hindi ko naman kaya, oo. Naalis Para yung ba worry akong mo. tanga? Sabi ko, no. Ganon. Tapos to this day, yung aking son, he's 41. He's big, okay? And I go, Chino ka? Oh my gosh, you arrived. Ihahag ko. Ang hug ko from the back. Ihahag ko siya. Tapos tita niya lang. So, kung para sa asawa mo, yung coming home is talagang something to look forward to. Kasi Ihahag mo. ganun din sa mga anak dapat. Mm-mm. Para yung mga anak hindi lagi nilang nasa labas o sa barkada. And you realize, ayaw mga mag-asawa. Yung ganun. Ayaw mag-asawa. Late. Mga nag-aasawa sila. Kasi happy ang home. Ang ganda ng buhay mo. Cool, ang ganda tita. simula ng bata, tapos hanggang sa nagkaedad ng konti, maayos lahat. At sinabi mo rin na talagang, syempre, posible naman kasi kung ako lang hindi. Si Lord talaga. Talaga naman. Yes. Yung mga difficulties mo sa buhay. Like yung daughter ko, may virus na lumilipad dyan. Parang COVID. Pag mahina ang immune system mo, sa'yo pupunta. Na ganun yung daughter ko, na paralyzed. Si Chia ko, my one and only girl, na paralyzed 1.5 years. Ang tagal na na. 1.5 years yun. Hindi ka na Tapos baliw. ang therapy, 3 times a week sa Makati. Hindi ko makagalaw. Naka-stare siyang gano'n. Nakaka-talk, hindi affected yung speech niya. Pero lahat, hindi maimulat yung mata. Sabi ko, open your eyes. Alam mo yung, buti na lang, semi-artista ako, no? Na pwede akong mag-fake ng happy ako. Okay. Yung sasabihin ko, open your eyes. Ginaganon ko. Nagpapatawa ka pa rin sa kanya. Tapos sabi niya, okay. Sasagot naman ng okay. Hindi gumagano. Yung mata niya gano'n, hindi mag-go up. Pala, yung sakit niya yung Guillain, okay? Guillain-Barré syndrome. Yung nerves na affect.
talagang heavy duty affect. And yung command mo, hindi nagko-command ka sa brain mo. Pero hindi magdikit-dikit, hindi sumusunod. Alam mo, sinabi ko, kasi nakikita ko, sabi ko doon sa asawa ko, I think she's dying. Tapos sabi niya, no. Ang faith ng asawa ko, iba din. No, she's gonna be fine. Ang faith ko naman, okay, call na ako sa magki-cremation, call na kung anong gagawin, sinong tatawagan ng mga relative. Nakaganon akong mode. Kasi nakita ko hindi gumagalaw yung anak ko. Yung asawa ko, no, she's gonna be fine. She's gonna be, anong fine, hindi nga gumagalaw? Sabi ko, magkaiba kami. Pero ang faith niya, talagang ganon. Ako, sabi ko, nag-pray ako. Tabi ng friend ko, okay? Nakikinig siya. Sabi ko, Lord, kung kukunin mo yung anak ko at age 26, edi, sige. Sabi ko, sige. Huwag mo lang pahirapan. God ha, sabi ko, huwag mo pahirapan. Pero sige, binibigay ko siya sa'yo. Yung kaibigan ko nakaganon sa akin. Sabi niya, ano? Anong ibibigay? Ibibigay mo lang, Chiki Holman? Sabi ko, oo. Hindi naman yan sa atin pinapahiram lang ni God. Tapos sabi, paano, ganun lang ang faith mo? Ibigay mo lang, hindi ka nagsabing, Lord, sige na, papromise, pag ginawa mo to God, ganito gagawin ko. Tapos pag ginawa mo ito God, sabi ko, no, because hindi ka mag-negotiate kay God. Hindi naman, pinahiram yung anak natin sa atin. Sabi niya, nakaka-detach kang ganon. Binigay ko na. Alam mo, nung binigay ko, lahat ng whatever thorns or lahat, parang nag-fly away. Nagkaroon ka ng peace. Yeah. Talaga, yung sinasabi nila na a peace that transcends all human understanding, totoo yun. Naramdaman mo nung Totoo yun. Kitang-kita And mo then naman. what happened? After ng prayer na And then after that, nakita ko din isa-isa, yung anak ko gumagaling. Tapos eto na, sabi ng doctor na isa, okay, ipapaupo na daw. Better na yung anak ko daw. Alam mo yung you take things for granted, na yung alam mo na, naglalakad ka, nakakaupo ka na, hindi pala lahat ng tao ganun, Ami. Some people cannot even put their legs down sa floor. You know, the things na you take for granted, na araw-araw automatic kukunin mo, hindi pala lahat ng tao pala ganun. dapat ipagpasalamat. Ay! Yung pagbukas lang ng mata mong ganyan. Na bumukas. Oo. Na nabuhay ka. Oo. Na okay ka. Oo. Hindi pa yan. May kama kang hinihigan. Correct. Na komportable ka, nagre-reklamo ka pa kung anong mattress yung kukunin mo. Oo. Tapos yung unan mo, comfortable. You know, these are the things na you forget and you take for granted na iba palang tao, walang ganun. Or may pera. May pera. Pero hindi kahit na anong laki ng pera nila, walang magawa. Hindi gumagaling. Hanggang ngayon, kasama pa sila sa therapy. Yung anak ko, tumatakbo na ng track and field. Sila hindi pa rin. Tapos I have this wonderful neighbor. Alam mo pala, marami palang mabait sa mundo. Alam mo, sabi niya, sige, total magluluto ako sa aking para sa aking brother at sister ko. Dadala ko doon every Sunday, dinadala ko yun. Alam mo, siguro for 5 Sundays, para hindi ko na daw isipin, may nagdadala siya ng tumatakbo yung maid sa tapat. Dala-dala sa akin ng isang platera. Sarap bahay niya. Grabe. You know that blessing na? So just those things na you realize na, oo nga yung may kindness pala ang mga taong ganun. Na minsan hindi mo makita kasi abalang-abala ka. Yung instead of being thankful for what you have, marami tayo na hindi thankful. Or hinahanap mo yung gusto mo, nakalimutan mo na, pag binilang mo pala yung things na meron ka. Sangkatutak pala. Tapos sinabi ko din sa daughter ko, when you choose a partner in life, sabi ko, miniting ko, pinaupo ko sila. When you choose a partner in life, sabi ko, 80% of that, yung pagpili mo ng tao, yun ang success rate mo ng relationship. Dahil ang ganda ng buhay mo, maayos lahat. Sigurado ako yung personal relationship mo kay Lord, paano mo napapalalim? Anong ginagawa mo? Nagka-quiet time ka ba? Do you attend Bible studies? Ano yung mga gawain mo na yung napapalalim mo yung relationship yung dalawa ng Panginoong Jesus? Every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock, meron akong radio Facebook show sa FEBC,
yung Christian Ay, station. talaga? FEBC DZAS, Oo. 7:02 Yes, AM. oo. Ang title po ay Ricardo. Mm-mm. Ibig sabihin, iba-ibang putahe. Mm-mm. But Ay, sa then- umaga, paano ka pagkagising mo? Ay, yung asawa ko talaga, may ritual talaga siya. Oh. Siya na uupo talaga. No one talks to him. Okay. Nakaganon siya. Talagang walang mintis yun. Oh. Ganon ang asawa ko. Tapos nagtuturo din siya ng well, I'm blessed, Super. He's yeah, I keep forgetting sometimes. Oo. Yung Bible studies namin, may regular kaming, Oo. oh my God, bigla ako nag-isip, naman Bible studies namin. Oo. 4 ata. So, ano may advice mo dun sa mga tao na nanonood sa atin na ganyan, para yung, ikaw kasi, kahit na anong pagdaanan mo, maganda yung pinalakihan mo, you're so blessed na ang mga magulang mo talaga nasa Panginoon na noon pa. And then, lumaki ka nakita mo yung mga good example, Oo. di ba? Oh, and then, palagay ko, dahil sa showbiz din, mas lalo kang naging komedyante, kaya naging light din lahat, Para doon sa mga taong anong kailangan nilang gawin? Para yung maging, kahit na anong mga dagok dito sa buhay na ang bibigat Pag sinisip ko din yung mga challenges na nangyari sa buhay ko, iba naman sa kwento ninyo. But Mm-mm. I feel, with God on your side, how could you lose? Hindi po nagsastop ang challenges sa buhay. Oh, believe me, nung nagamit kami born again Christian, mas lalo pa ang challenges nun. Tapos nakikita ko ibang friends ko, sabi ko, Randy, bakit ganon? Sila hindi naman Christian. Sila nagdadaya sa ganon. Bakit nga ako parang mas better ba ang buhay nila or what? Yung mga wala pang relasyon sa Panginoon. Tapos yung meron na, Tapos may sila, ganitong bakit tayo na challenges. sinurrender natin? Nag-a-ask na ako ng mga ganon, Tapos sabi niya, bakit sinabi ba ni God na basta you follow me, wala kang challenges, immune ka sa lahat Actually, na yun? sinabi niya, meron nga. Oo. Alam mo, ang favorite kong Bible verse, yung Ano? Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, Lord. Alam mo yun, pag kinakapitan mo yun, kahit na anong daanan mo, tahakin mo, whatever, hindi naman tayo immune sa lahat ng problema. O minsan nga, mas grabe pa, minsan nagre-reklamo ako o nagre-reklamo ka, yung sa kabila, mas grabe po ang reklamo. Hindi lang nagsasalita, mas verbal lang siguro ako, pero hindi ka, alam mo yung how powerful that is na kahit dumadaan ka sa valley of the shadow of death, yung pinaka, I will fear no evil kasi you, my Lord, are with me. Hindi ka pababayaan. He is big enough to embrace the whole world and small enough na nakapasok sa heart mo. You can talk to God at any time and at any place. Yun. Pag-pray may mga tao na makita rin nila yung nakikita mo. Our Heavenly Father, maraming salamat God sa dami ng opportunities na binibigay mo sa amin araw-araw. Thank you Lord for just being with us. We don't need a special place para mag-pray sa'yo. We just need one little corner. It can be anywhere and makakausap ka namin, Panginoon. Thank you po na pinadala nyo ang anak ninyo, si Jesus Christ, to die on the cross for all our sins. Meaning, forgiven na kami. Thank you, Lord, na we acknowledge that we are sinners. And para makarating sa Panginoon, alam namin, Jesus is the way, the truth, and the light. No one goes with the Father but through Him. Siya lang, Panginoon. Thank you, Lord, sa biyayang binibigay mo sa amin. We pray, Lord, that you encourage all of us. Thank you, Lord, na pinoprotekta mo kami sa araw-araw. Lord, some people have challenges, different challenges every day. Lord, you just embrace them into your arms. Make them feel you are in their lives. Give us ideas for more wonderful business things that we can do in our lives. Encourage one of us to even know you even more and to know your word. Encourage us to read the Bible again and again. Join a study group. Encourage us, Lord, na mag-pray at magpasalamat sa isang tao araw-araw and to honor them. Magtawag kami sa isang kaibigan na nakalimutan na namin tawagan, Lord. Maybe may dinadaanan sila na nakalimutan namin. Encourage, Lord, us
to just call them up and give them hope and inspire them and encourage them. Kasi alam namin, Lord, na without you and with you, everything is possible, Lord, at walang imposible because you are our Father, you are the Lord of Lords and the King of Kings. And we know, Lord, na kung ano man ang dinadaanan namin ngayon, ay kaya namin gumiti at tumawa kasi even though we walk through the valley of the shadow of death, we fear no evil, for you are with us, Lord. May we inspire our listeners even more na mag-isip na, teka nga, ano ba ang meron si Miss Ami Austria at si Chiki Hall Manyulo na wala kami? At malalaman na nila na kaya kami nakangiti amidst all kunyari may trials, kasi meron kaming God, Panginoon sa buhay namin. All this we ask in the mighty name of your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Maraming salamat, kapatid. Gusto ko yung kilay mo, ha? Diba? Oo. Gusto ko yan. Gusto ko yan. Oo. Lipat. Thank you so much for Ay, the ako privilege. dapat magpasalamat at na-bless ang ating mga manonood. Hindi lang basta na-bless, kundi talaga ako tawang-tawa, na-entertain at the same time, at na-bless sa lahat ng mga kwento mo. At hindi totoo na wala kang mga pinagdaanan, pero you're so blessed na nandun palagi kasama mo ang grasya ng Panginoon dahil Jesus is Thank really you. alive in your life. Ay, so alive. My Hindi gosh, lang yeah. sa buhay mo, sa buong your entire household. Amen. Hallelujah. Hanggang sa God is susunod po, good. dito pa rin sa Finding Hope with Ami.